Hi guys, samahan niyo ko ulit for today's video. Bale, kadugtong pa rin to ng last mini vlog ko guys. Konting linis ligpit lang to at eto yung araw na nakumpleto na namin yung gamot ni kuya. Heto nga yung inabot ako ng gabi na naglinis ako ng bahay nila kuya. Pagkatapos ko ngang patulugin dyan si Samira, hindi pa talaga ako nakakaramdam ng antok. Kaya imbis na mag-shower na ako dahil nanlalagkit na ako, bumalik ako ulit sa bahay nila kuya. Magpapaantok lang ako kako at tatapusin ko na lang nalinisin yung pinakaharapan ng bahay nila. Kumbaga parang yan yung pinaka-terrace nila. Nakapag-start na pala ako dyan, tapos ko nang linisin yung mga sapatos na nandyan sa taas. Pinush ko na nga lang din talaga siya natapusin kasi minsan may nagpupunta dito na dadalaw kay kuya. Yung iba kasi akala nila nandito na siya sa bahay pero hindi nila alam nandun pa siya sa bahay ng pinsan namin. Bago ka kasi makapasok dito sa bahay nila, eto yung unang bubungad. Nakakahiya naman pag ganito kakalat. Kaya ayan, minsan ko lang naman tumagawa kay kuya ang maipagligpit siya kaya sinulit ko na. Sorry na agad guys, sobrang haggard ko na dyan pero hindi ko alam kung bakit. Hindi talaga ako makaramdam ng antok. Kahit na wala pa akong matinong tulog, talagang pagod pa ako pabalik-balik sa ospital, sa bayan, bibili ng gamot. Tapos pag napunta naman ako sa bahay nila tatay, si nanay naman, aasikasuhin ko, papaliguan, gano'n. Tapos ipagluluto ko sila ng ulam pero hindi ko alam kung bakit. Wala talaga akong pakiramdam na aantukin ako ngayong gabi. Nasobrahan na ata sa stress, pinagdamutan na ng antok. At kinaumagahan na nga to guys, hindi ko na natuloy yung pagbi-video ko kagabi habang naglilinis at nalobat na yung cellphone ko. Pero huwag kayong mag-alala kasi nalinis ko yung buong bahay ni kuya sa next mini vlog na lang. Alam ko namang pinagtsatsagaan nyo ko pag linis ligpit ang pinaggagawa ko. Nakapagluto na nga ako ng ulam namin dyan kaya sinabihan ko si nanay na sabay na kaming kumain. Si tatay naman ay hindi pa daw siya nagugutom. Ayaw nga maligo ni nanay ngayon kasi hindi daw masyado maganda yung kanyang tulog kaya pinunasan ko na lang siya. Sabi ko nga kumain na muna siya bago siya pumunta sa silong ng mangga. Natamnay ba? Wala? Papunta nga din pala ako ng kamiling niyan at para kumpletuhin yung gamot ni kuya. Medyo natagalan nga ako dyan kasi nga ayaw ako bigyan ng pharmacist ng gamot. Masyado nga daw madami yung binibili ko tapos sa labas siya ituturo. Iko-confirm muna nga daw nila kung pwede ako maglabas ng ganung kadaming gamot. 20,000 plus kasi yung 10 pieces na Meropenem Amiro 1G1 vial na gamot ni kuya. Naintindihan ko naman sila kasi hindi biro yung halaga ng gamot na ilalabas ko. Na-check nga din nila sa record na bumili na rin ako kahapon ng 7 pieces na worth 15,000 pesos. Hindi din kasi siya yung pharmacist na nag-assist sa akin kahapon. Humingi nga din siya sa akin ng pasensya kasi medyo matagal talaga ako naghintay. Okay lang din naman sa akin, hindi naman ako nainip kasi ginagawa lang naman niya yung trabaho niya. Sa experience niya daw kasi bihira lang daw iturok sa labas yung ganyang gamot. Mostly daw sa loob talaga siya ng hospital. Ganyan katindi yung gamot ni kuya kaya hindi din pala siya halos mabili sa labas. Meron man yung mga drugstore lang na malalapit sa malalaking ospital. Awan panggatang ko ulitin. Magmag na akon. Humingi nga ako ng extrang plastic dyan kasi manipis lang yung plastic baka mabutas, Diyos mio. Bukod kasi sa 10 pieces na Meropenem na gamot ni kuya, meron pa akong ibang binili na kailangan na kaset niyan. Mga syringe, sterilized water, tsaka yung plain SS na sodium chloride. So halos 26,000 mahigit yung halaga ng daladala ko kaya Diyos mio, hindi pwedeng may mawala. Kaya dinobli ko talaga siya ng plastic at chinek ko na rin isa-isa kung kompleto yung naibigay sa akin. Para hindi na din ako magpabalik-balik at galing pa ako ng Mangga Tarem, ang mahal na rin ng pamasahe. Sa mga nag-abot ng tulong sa kuya ko guys, lalo na sa hindi namin kaano-ano, thank you sa inyo guys. Hindi ko pa kayo na ma-mention isa-isa at busy pa ang mari nyo. Thanks God, kahit napakahirap kasi sa sobrang mahal ng gamot ni kuya, iba pa din talaga pag nagtutulungan yung magkakapatid, lalo na kung nakasupport din yung mga bayaw at mga asawa. Yun lang muna guys for today's video. Agyamanak! Bye!